Dating intelligence officer ng CBP-NPA-NDF, ibinunyag ang dahilan kung bakit ginigipit ni Marcos Jr. si Pastor Polo C. Kibuloy at ang Kingdom of Jesus Christ. Kung ano ito, alamin natin sa report ni Angel Pastor. Nagtatanong pong taong bayan, how important, pastor, na makuha ng Amerika? Alam niyo po ba na hindi lang FBI o CIA ang interested kay pastor? Nang makita ko po ang isang dokumento na pinablish ng US State Department, ang interesado pala kay pastor ay ang US Treasury Department Office of Foreign Assets Control. Ano po ito? Ito po ang humabol kay Osama bin Laden ng Al-Qaeda. Ito ang ibinunyag ng dating intelligence officer ng CPP-NPA-NDF na si Jeffrey K. Eric Celis kaugnay nga sa pakikipagsabuatan ni Marcos Jr. sa Amerika laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Sinabi ni K. Eric na $2 milyong ang ipinatong na reward ng Amerika kay Pastor Apollo dahilan kung bakit ginagawa lahat ng mga nasa gobyerno ang lahat ng uri ng panggigipit hindi lang kay Pastor Apollo maging sa buong Kingdom of Jesus Christ. Kaya totoo, hindi man nila aminin may $2 million reward para kay pastor. Kaya nga, atat na atat itong mga uhaw sa pera ng mga general ng PNP at pati sila Abalos at Marcos Jr. sapagkat ito din ang nangyari kay Marwan sa Mama Sapano. Ang US Treasury Department, special unit po ito, Office of Foreign Assets Control. Kapag ito po ang gumalaw at nagmarka sa iyo, ay hahabulin ka sa buong mundo para i-confiscate ang lahat ng mga properties and accounts associated to your organization and to your person the way they did sa mga top-level terrorists. Sabi ni Atty. Dina, 2 lang sa Office of Foreign Assets Control ang nakalista, ma'am, na individual. The rest ay mga bansa. Si Pastor Kibuloy at isang terorista lang. Ang pera daw na nakapatong sa ulo ng butihing pastor ay na kay Marcos Jr. na at ginagamit nila ngayon para sa politika, kabilang na dyan ang panggigipit ni Benhur Abalos at maging ni Senator Risa Ontiveros. Sinabi ni K. Eric na naiinggit ang Estados Unidos dahil mas lumawak at lumakas pa ang impluensya ni Pastor Apollo at ng KOJC sa maraming lugar sa Amerika, kaya't nais nila itong kamkamin at pabagsakin. Tinangkilik po si pastor ng maraming mga tao outside of the Philippines. Ang Amerika po is a very insecure country. That's why gusto niyang digmain ang China. Nang lumakas at lumawak po ang suporta ng iba't ibang mga nasyon at iba't ibang mga sangkatauhan kay Pastor Kibuloy, hinabol na po siya ng kung ano-anong kaso. Maging si Attorney Dina Tolentino Fuentes, ang legal counsel ng KOJC, naniniwala na gusto talagang kunin ng Office of Foreign Assets Control ng Amerika ang mga ari-arian ng KOJC. So, aside from that also, eto ngayon, you can connect this now to the OFAC. Na gusto ng OFAC kukunin yung iyong Office of the Foreign Assets Control. This OFAC, since it wants pastors' properties, you can connect this now to the cases filed against pastor. Not just sa DOJ. If you look at the cases in Pasig, ang information naka-append sa dulo na yung forfeiture of all properties of the crime. Sinang-ayunan naman ni Sister Eleanor Cardona, ang Executive Secretary ng KOJC, ang pahayag na inggit at insecure ang Amerika kay Pastor Apollo kaya't itinuturing nilang banta ang butihing pastor. Totoo po yun. Insecure sila or threatened sila. No, doon nga sa sinabi ni Eric, tama yung influence at yung kapangyarihan or power ni pastor na alam naman natin pag nagsalita yung aming mahal na pastor talagang susunod kami. Isa lang yung boses na sinusunod namin. So natetreten sila kay pastor dahil alam nila ang Kingdom of Jesus Christ hindi lang sa Amerika, buong sanlibutan. At kung makita nyo, nung talagang nag-investigate, kahit dito sa Pilipinas, di ba walang ni isang property na nakapangalan kay pastor. Hinahabol nila si pastor dahil sa kanyang asset, dahil sa mga properties. Inggit na inggit talaga sila. Kaya talagang uhaw na uhaw sila, hindi lang sa pera, pati sa properties ng Kingdom of Jesus Christ. Hinahabol nila si pastor. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Angel Pastor, SMNI News.